Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. At nagbabalik na po ang programa natin na nag-break kanina. Ayan, uy, kamusta? Once again, good afternoon sa inyo lahat mga kapartner na palagi nanonood, nakikinig, sumusubaybay sa ating programang Opinion Mo, which is 5 p.m. to 6 p.m. Ayan, Mondays to Fridays yan mga kapartner. At eto na nga, kahapon, ako nga naman kasi hanggang ngayon, marami pa rin mga tao, ang mga kapwa Pinoy natin, no, na ano ba ang yung hindi ma-explain ang kanilang mga nararamdaman dahil nga which is actually for update, and I think na-mention din siya kanina, si PRD is nasa Netherlands na nga 11:56 PM kagabi na lumapag sila sa The Hague, Netherlands, pero Philippine time yun. Pero kung doon sa European, yung sa Central Europe time is 4:56 ng hapon siya dumating kahapon, March 12. Ayan. And yun na nga, as per update naman sa Embassy ng Philippines sa Netherlands, is binigyan naman siya kasi nga, 'di ba, yung cold, yung weather natin is different dito sa Pilipinas and sa Europe. And wala namang 'di ba, bigla lang na ang pag-aresto ni PRD is hindi siya binigyan ng time to have medical care nga, for sure mga gamit wala. So nag-provide sila ng mga appropriate na mga clothing na fit sa weather sa Netherlands. So yun yung update ng Embassy ng Pilipinas doon. So yun yung nag-provide naman sila and care packages. Ayan. And yun nga lang, di ba nga si sa Mijaldea, legal counsel ni FPRRD, sinamahan siya from here to Netherlands. But then, wala kasi sila valid visa. Kahapon, kagabi, I think that was like, madaling araw na dito sa Pilipinas, nanawagan si Mijaldea, Attorney Mijaldea, na sana, dahil naka-custody na nga si PRD sa ICC, sana nga daw maging ligtas doon ang dating Pangulo. Kasi nga pala, ang visa, wala siyang valid visa na para makapasok sa Netherlands. So, ang ginawa ng embassy is parang binigyan sila ng temporary visa for 15 days. Pero yung aide tsaka ang nurse ni PRD is for 2 days lang ang binigay para lang daw makapagpahinga bago bumalik sa Pilipinas. So yun so far ang update. Pero na-turn sa mga balita din na ibinalita dito, no, sa Pilipinas, meron naman daw pagkadating ni PRD dun sa The Hague, yung sa headquarters ng ICC sa Netherlands, is meron namang binigay na medical na attention agad kay PRD. Tapos meron din yung nurse nila doon at yung personal nurse ni PRD nag-usap with regards to medical condition natin dating Pangulo. So yun, hindi naman paano ba sabi, harsh? Hindi naman yung pagdating doon, in-accommodate naman si PRD. Well, anyway, ayun na nga, kahapon, ang ating topic dito sa ating programa ay may kinalaman pa rin kay PRD. And ngayong hapon na ito ay ano nga ba ang punto de vista natin, ha? Ngayong araw na ito. Ayan, sana makita ko sa monitor. Kasi wala akong matan. Yan, so ano nga ba ang punto de vista natin ngayong hapon na ito with regards pa rin kay PRRD? Punto de vista ng bayan.
Ano nga ba ang punto de vista natin ngayong hapon na ito? Ha? Kayo mga kapartner, for sure, milyon-milyon ang ang sumusuporta kay PRRD, no matter what, ano mang mangyari, marami ang naniniwala sa kanya. So kayo ba, ano ang hindi nyo makakalimutang ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Pilipinas? Ayan, ano nga ba, ha? Ano nga ba ang hindi nyo makalimutan? Ako talaga, ako ang mauuna. Marami kasi, no? Anyway, mga kapartner, bago yung lahat na yan, may freedom kayo na i-comment sa ating live streaming sa DZAR 1026 SMNI Radio sa Facebook at sa YouTube, ha? Ang inyong mga komento. Ayan, kung ano nga ba yung mga bagay na hindi nyo makakalimutan kay PRRD na ginawa niya para sa Pilipinas. And yan, pero habang nagko-comment kayo, dapat nga sinasabi ko palagi dito na i-share nyo ang link sa 20 inyong kakilala. Ayan, kung dati may na-share na kayo na 20 friends nyo, co-workers, pamilya nyo, iba naman, hindi sila dapat madagdagan. Dapat 40 na silang lahat ngayon. May link sa ating programa, nanonood sa ating programa. Dito sa Opinion Mo, tsaka sa Makialam, and any other programa pa sa SMNI at DZAR 1026 SMNI Radio. So, ayun, ha, mga kapartner. I-like, i-subscribe ang aming mga social media, DZAR 1026 SMNI Radio sa Facebook and DZAR 1026 sa YouTube. Ayan ha, dapat 40 na lahat dagdag na viewer natin dahil na-share kayo. Isa-isa rin na nanonood na yan. Joke lang. So anyway, yun na mga kapartner. Ano nga bang hindi nyo makakalimutan ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa Pilipinas? At dahil marami ang nagko-comment, abay, wag na natin patagalin pa. Basahin natin ang inyong mga komento, mga naalala nyo, mga hindi nyo makalimutan ginawa ng dating Pangulo para sa Pilipinas. So sabi dito, ang mapalad na unang babasahin ko ay komento ni Wilfred Macbred, nakakagutom ng pangalan niya, Macbred. Yung war on drugs daw, yun yung nagugustuhan ko sa kanya. Sabi yan ni Wilfred. Si Floretis Brigole, maraming drug addict ang sumuko. Ayan. Uy, with regard, natawa ako kasi nga, 'di ba? Yung wait lang. Baka hindi ako, ayan, may post si Sas Rogando Sasot. Hinahanapin ko muna kasi nga natawa ako kasi 'di ba sabi nila libo-libo, no? Libo-libo daw ang biktima ng parang innocent victims ng drug war campaign ni PRRD. Pero may post si Sas Rogando Sasot na hindi pala ata abot. Ito. Ano to siya? Warrant of arrest ni Duterte, PRRD. Hindi nag-mention doon 6,000, 25,000, 30,000, gaya ng project nila na mga biktima nga daw ng extrajudicial killings, wars on humanity nga daw. Sabi dito pala, sa arrest warrant nga, at least 19 persons, no, allegedly drug pushers or thieves were killed by members of the DDS in various locations in or around Davao City. And at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers and thieves or drug users, were killed by or under the supervision of members of the Philippines law. Ayan. So, yun lang ang minention na mga
napatay, no, ni PRRD. 19 sa DDS and 24 daw sa ilalim ng supervision ng members ng Philippines, yung mga authorities nga daw. So hiniwalay, 19 daw sa DDS, 24 naman sa Philippine authorities. So saan ang libo-libo doon? Sa ano yun? Sa batay na to sa arrest warrant ha, na para kay PRRD. So, anyari? Akala ko ba libo-libo, di ba? Pero galing na to sa arrest warrant, di ba, na nakuha ng ating friend dito sa media. Ang ano, ano sinasabi 30K? Oh, di ba? May nag-comment dito, baka daw kasama na sa bilang para sabihing marami yung NPA na namatay. Oh, 'di ba? Kasi marami nga yung guerrilla front sa bansa. Nauubos kasi dahil doon. Baka sinali na para sabihin na ay marami. Pero mukha na lang din silang nilaglag no sa arrest warrant. Kasi 19 lang ang minention. Napatay nga daw sa DDS and 24 naman sa national authorities, no, members ng Philippines, supervision ng members daw ng Philippines law. So, nakakatawa naman to sila, eh. 'Di ba? Kung iisipin mo naman. Pero, ayun, political persecution nga. Ayan, marami ang mga intensyon nila. I mean, they're going or they're doing their own ways and means para lang talaga manatili sa power and para ma-project ang mga Duterte is not the kind of politician na maganda na idulot sa Pilipinas. Pero hindi ata sila nagkasinabot sa arrest warrant o gang ilang projection, di ba? Ayan, ako nga naman. Si Nigel Rajab, kung paano niya minahal ang bansang Pilipinas. Yun yung hindi niya makalimutan na ginawa ni PRRD para sa bansa. Si Jane Dalanon Juanillo, nilinis ang Manila Bay, nilinis ang Boracay, lalo na during pandemic, nagdagan benefits ng matatanda. And labaw daw sa tanan, di na mahadlok mo gawas ug balay kay kabalukang safety imong palibot kay way mga adik maglakaw-lakaw karon daghan mang nagsigig ngiwi-ngiwi unsa naman eh. Ayan no nga no, nilinis yung Manila Bay, but I think hindi, 'di ba malinis actually yung kailan ba yun? Was it 2022 or 23 something? Ang SM9 din naglinis din sa Manila Bay kasi at that time marami ng mga basura naman bumalik doon sa Manila Bay. Pero sige lang, part naman din yan ng Sunshine Philippines movement founded by Pastor Apollo Sic. Iba yung maglilinis ng mga estero, magtatanim ng mga punong kahoy, 'di ba? So, yun, yung part naman nalinis siya before, pero at that time, nilinis sa Manila Bay under PRRD administration, pero I'm not quite sure kailan yun na naglinis naman yung SPM and the SMNI kami doon sa Manila Bay dahil bumalik yung mga basura. Ayan. So, anyway, at least, diba, nakita natin ang beauty ng Manila Bay at that time sa administration ni PRRD. Ang dami na kayang gumagala doon. Naku, dati, yung hindi pa nalinis, parang ayaw mo nang magstay doon, parang kakaupo mo lang, aalis ka na agad. Although the scene would be beautiful sana, pero dahil nga sa amoy na napakabango, ayan, so aalis ka na lang agad. Pero at that time, to be fair naman, medyo may, at that time kasi, although nalinis yung Manila Bay talaga, pero ang
ang smell medyo nagstay pa. Dahil nga matagal kasi, pero at least the surroundings is nilinis talaga. Pero ngayon baka bumalik na agad baka bumalik na talaga yung mga basura din. We don't know. Hindi pa ako nakabalik sa Manila Bay. Anyway, Nicolas Jr. Akala ko si ang best friend na namin sa KOJC Nicolas kasi yung pangalan. Nicolas Jr. Sicola Sagayno, ihiwalay na sana yung Mindanao sa Luzon para maging maayos kami dito. Bahala na kayo dito sa Luzon at Visayas. Pag di Duterte maging Prime Minister sa Mindanao, maging maunlad tong Mindanao. Wait lang, di ko maintindihan. Pag di Duterte maging Prime Minister sa Mindanao, maging maunlad tong Mindanao. Baka pag Duterte maging Prime Minister sa Mindanao, maging maunlad tong Mindanao. Okay. Medyo naguluhan ako ng slight sa comment mo, Nicolas. Ihiwalay daw ang Mindanao. Actually, yung mga taga Mindanao, gusto nilang mangyari yun. Kasi nga, di ba, si PRD naman yung nag-open up at sa idea na yan, na baka pwedeng ihiwalay na lang yung Mindanao sa Luzon at Visayas. Yung mga taga Visayas, hindi din papayag. Visayas, Mindanao na lang daw magsama, Luzon na lang ihiwalay. Total daw sa Luzon, nandito yung mga mga gusto ng power. Gusto naman ng Visayas at Mindanao, sabi nila, no, na they want the Duterte kind of pamamahala sa Pilipinas. So instead na Mindanao lang daw yung ihiwalay, sasama daw yung Visayas. Ako, I live both. Lumaki ako Visayas and nakatira din ako ng ilang years sa Mindanao. So ako, okay lang din kung Visayas at Mindanao magkasama, ihiwalay ng Luzon. Total, sabi nga, di ba, nakasentro na lahat dito sa Luzon yung mga progress pinapabayaan yung Visayas at Mindanao. Maybe, kung may ganyan mga setup sa Pilipinas, no, federalismo, di ba, ay yung yung magkaiba, isang country pero iba-iba yung ruler ng ganito, ganyan. 'Di ba? Parang baka makikita nyo yung improvement na nararapat na bagay or dapat sana ay noon pa na-achieve sa Visayas at Mindanao. Ayan, sabi ni Felix Villocora, siningil. Huy, chismis tong comment mo, ha? Ano yun? Wag. Ayan. Dito na lang tayo kay Jake Martin Gutierrez. Yung sinabi niya ayun, chismis din ang comment ni Jake Martin Gutierrez. Sinabi kasi, yung hindi mo makakalimutan ginawa ni PRD para sa Pilipinas. Sa chismis ang kinomment ninyo. Kayo, ang kulit niyo din. Si Jobs Shin Neil, sa 6 years. Sige. Sa 6 years daw, wala namang nangyari. Unta, dili ingon ani ka ipokrita mga tao sa Pilipinas. Usaba ni si Torres sa mga nasuko kay kuno walay kausaban ang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Nasuko ba ni sila? Kay gihimong 10 years ang passport expiration. Mahaba-haba tong comment niya pero Bisaya, for the benefit sa mga Bisaya na viewer natin. Sabi niya pa, nasuko ba ni sila kay gihimong 10 years ang expiration sa Siemens book? Nasuko ba ni sila kay gihimong 10 years ang expiration sa driver's license? Nasuko ba ni sila kay gihimong libre ang tuition sa mga public schools or colleges? Baka kasi wala na silang malaking makakamkam pag ganun, kung libre. Or, kung yung mahaba yung expiration ng mga passport, driver's license, ganyan, baka wala na silang makuhang pondo na pwedeng diba, mabulsa. Nasuko ba ni sila kay gihimong legal ang pogo o napahimusan sa tanang Pilipino ang income tax apil na sa gipanghatag sa 4Ps tupad ug uban pa. Nasuko ba ni sila kay dili na magbayad ang mga tao og ang haba naman nito. Ayan, ang dami niyang yung build daw. Ayan.
isa 'di ba yan sa parang programa talaga na parang isa sa mga flagship programs ni PRRD, Build program. Kasi ang explanation nga 'di ba, kung sa isang body, 'di ba, arteries, 'di ba, meron tayo ganyan, doon dadaloy ang dugo, ganyan. So naaabot ng dugo ang every part of the body dahil sa mga ugat natin sa katawan. And same kung sa isang bansa, 'di ba? Kung ang transpo ay smooth, naaabot kahit saan, or itong malayong lugar na to, although malayo siya sa city or sa sentro ng isang lugar, naaabot pa rin siya kasi nga maganda ang sistema ng transportation. So, 'di ba? The thing is, kung maabot para lahat, so yung mga free-flowing lahat, kumbaga goods, mga ganyan. So, maayos, progress siya. Kasi kahit saan, okay, abot na abot mo. Investors, eto na lugar na to, potential, pero malayo nga lang, pero pwede mong maabot dahil sa good transportation system ng bansa. Hindi na masasabi na, eto, malayo siya na lugar, may potential siya, kaso di na aabot. Kasi nga, bulok yung transport system. So, ang goal dati ng Build program ni PRD is maabot talaga lahat, every part of the country, para maano yung thought na yan na every nook and cranny sa ating bansa is maaabot talaga ng progress. Yun. And, 'di ba, yun din yung parang goal din ni Pastor Apollo C. Kibuloy, if ever na maupo siya as a senator this midterm elections. Meron talagang ganyan. National superhighway system, 'di ba? Yung connected from Apari to Sulu. Kasi nga, isang bansa lang naman din tayo. Why are we not connected with the best, maganda na transport system? Isang bansa lang naman tayo. Kasi nga, may potential sa Sulu. Pero, kunyari, kasi di ba, mahirap nga ang public transport. Dadaan ka pa ng aeroplano, meron pang dagat, for example, kasi barko, ganyan. Parang mahirap ba? Medyo hindi masyadong smooth sailing yung pag-travel ng mga goods. For example, galing Apari, papuntang Sulu. Tapos, with regards kasi, kung hindi pahirapan ang transpo, mag-a-add kasi ng cost, So, parang lalaki na din pagbalik, kunyari, goods, agri-products, pagdating na sa market, lalaki din yung mga presyo kasi nga, nag-a-add yung cost sa travel, sa expenses, ganun. Kung mababawasan yon, kaunti lang din yung parang magiging patong sa mga goods. Yun yung idea. Yun yung importansya, isa sa mga parang important. Bakit maganda yung magkaroon ng bakit maganda na magkaroon ng mabisang transport system. So yun, 'di ba? So sinamention niya din dito yung nasuko ba daw sila ton kay gidungagan ang pensyon sa SSS o suporta sa mga senior citizens. Isa din yun sa mga nagawa ni PRRD. So, I mean, kung iisipin mo, nakakabenepisyo sa maraming tao. Ito nga ba daw ang ikinagalit ng mga kritiko kay PRRD? Kasi nga, baka wala na silang makuhang benepisyo for themselves. Kasi ang mga laws na naipasa at that time sa administration ni PRD is for the benefit sa lahat. Hindi lang for the benefit of the elites. Hindi lang for the benefit of the few na mga iilan lang na tao, di ba? Si Rox IG, lahat ng kaayusan, imagine nyo kung lahat ng kaayusan. Imagine nyo daw kung ang current administration, ang presidente, nung panahon ng pandemya, namatay na daw tayo lahat. Ayan. Si Neil Badio Alejo, Dolomite Beach. Nilinis ang dating puro basura at mabahong Manila Bay. Naging malinis ang mga city sa Metro Manila. Si Beth GMZ,
Dahil kay PRRD hanggang 2030 pa ang validation ng aking passport. Sa akin din, 2029 pa. And dito, si V paano ito basahin? V Kismoko? Ano? At ang di ko makalimutan ginawa ni Tatay Digong ay free tuition dahil nakatapos ang anak ko sa college na walang binayaran kahit OFW ako. Salamat Tatay Digong. Tansohi Kapon, shout out from Hong Kong. Ang saya. Isa ako nakapanood, pasasalamat kay PRRD with OFW. Uy, di ba? Ang galing. I mean, kasali ka pala doon yung sa pasasalamat. Naku, doon sa Hong Kong, makikita mo yung love ng mga Filipino kay PRRD. Kasi nga nagsiiyakan sila. Di ko lang alam kung yung iba, iniiyakan din ba ng ganyan. Ayan, oy, si AV Japanese girl. Thank you, no, sa iyong pakulay. Ayan, salamat po, Tatay Digong. We also support Pastor Apollo Sikibo. Lydia Vite, ang men in uniform dapat nagpasalamat kay President Duterte dahil sa high pay. Ang isa pa naman sa dinagdagan ng sweldo is PNP, AFP. Pero anyari, 'di ba? Parang wala man atang utang na lang. Ayan, si Jocelyn Lim, kawawa nga tayo dito sa Mindanao. Lahat ng project andun sa Luzon. Oo nga, pero yung nagsasabi, if they could only see, no, your resources, ang potential ng Mindanao, marami kumpara sa Luzon, 'di ba? Meron pa tayong mga mineral resource diyan sa Mindanao na kapaki-pakinabang talaga sa Pilipinas. Kung yan natutukan ang Mindanao, nakuhuyo tong Luzon. Ayan. Sige lang, marami tayong nagmamahal sa Mindanao kasi nakatira nga ako diyan sa Davao City ng ilang years. And Mindanao is beautiful, no? Maganda siya, although kung in a urban way maganda ang Manila kasi nga nandito lahat ng projects, pero kung yung mga in a way na makatulong sa pag-unlad ng Pilipinas, like yun nga sinabi, mineral resources, mga ganyan, mga turismo sa Mindanao, napakaganda. Hindi nga lang hindi kasi napapansin kasi dinadown, 'di ba? Parang sinisiraan ang Mindanao, parang ang ini-infuse kasi na idea is parang ang Mindanao is not safe kasi meron daw mga rebelde, meron man din mga rebelde dito sa Luzon, meron din sa Visayas. Why Mindanao, 'di ba? Na sinasabing parang generalized na nandyan kasi yung mga Muslim people, not all of them, parang masamang tao, 'di ba? May mga mababait din. Meron ngang hindi Muslim pero masamang dulot sa Pilipinas, 'di ba? So, I'd rather go dun sa Muslim, 'di ba? Kasi yung loyalty niyan, mga Muslim, pag yan loyal to something, parang mananatili talaga silang loyal diyan forever. Hindi kagaya ng iba na konting pera lang mawawala na yung loyalty, 'di ba? Meron, di ba? Pero anyway, yung sa Mindanao, maraming potential sa Mindanao, hindi nga lang pinapansin. Kasi nga, sinasabi nga, Sub-Sahara African parang level, ganun daw yung mga, so meaning ba napakapangit talaga ng sitwasyon ng mga taga Mindanao. May nakita kong post na sige daw, yung nagsabi daw ng gano'n na parang African type level ang meaning low yung parang quality of life sa Mindanao. Sabi nila, ang nagsabi daw doon, nagsabi noon, baka pwede daw pumunta sa Mindanao kasi makikita nila doon na everyday daw may parcel ng mga taga Mindanao. Ayan. So, hindi mahirap. Ayan. Pinaproject kasi na ganun ang Mindanao. But Mindanao is beautiful as well. Visayas is beautiful as well, di ba? Pero kung pantay-pantay din yung progress or projects na ginagawa ng government, huyo talaga tong Luzon ba? Tingnan mo. Ayan. Bakit kasi ang hirap ng i-pronounce ang pangalan mo?
Wait lang. Si Barkadahan Forever FM, tama, sabi niya. Si Lydia Vite, men in uniform dapat be thankful for President Duterte for the additional income that he proposes in his term. Pero sa halip pasasalamat, sila pa ang mga walang hiya sa mga Duterte ngayon. Nenita Paderon, administration ang umiyak kasi mingaw sila, walang pumapalakpa. Grabe. Oh, hindi, comment niya yun ha. Hindi ako ang baka i-Mr. Chair niyo ako dito. Ayan. Sa kay PRD daw, ang mga tao, nangyari may event in PRD, dedicated, for example, yung pasasalamat kay PRD na event doon sa Hong Kong, ang mga OFW ang umiyak. Pero daw, sa current administration, as per, sa comment niya, yung ang taga-admin daw umiiyak kasi walang pumapansin sa kanila. Si Tolitz Montejo, nakakahanga yung mga pulis na nag-resign para kay FPRRD, na disappoint sila sa kawalang hiyaan daw ng current administration. Maraming nagpo-post, maraming nagpapadala ng parang pinapakita nila na parang hindi na kasi tama. So, marami nga tayong makikita sa ating mga social media platforms, no? Mga nagpo-post, mga pulis, sinasabi nila na, I used to be proud of wearing this uniform for years back then. Pero ngayon daw, parang nakakahiya na daw. Kasi parang nadidegrade na kasi yung name nila ba as a whole. Kasi nga, for example, KOJ Siege, 'di ba? Ilang libo din yung pinadala doon. Looking for someone, and sasabihin natin na Pastor Apollo C. Kibuloy is 70 plus years old na din. So, sasabihin natin, they're looking for a senior citizen, 70 years old, walang armas nadala, walang personal na armas, and hinahanap nila sa isang buong compound kung saan na sila parang nagbubutas ng wall, floors, kahit yung sa worship center namin, cathedral namin, binutasan, parang ganun. Looking for someone, 70 plus years old, senior citizen, diba? Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala namang, tapos yung arrest, yung search warrant pa is yung para kay Sylvia Simanes. Ang address is Pasig. Sylvia Simanes yung co-accused ni Pastor sa mga kaso na sinasabi nila na matagal nang dismiss. Binuhay lang. Kasi nga, parang siraan lang yung tao. So, yun. Para kasing nakikita ng mga tao nasasabi, marami kasi yung tao din nagsasabi na parang naging puppet na yung PNP. Lalo na yung nasa CIDG ngayon, diba? Parang yung lahat ng parang go sila kung ano man sasabihin ng current administration na kahit mali. Well, kung iisipin din natin, they really don't have that much of a choice. Kasi nga, sumusunod, kahit si PRD, sinabi niya, diba, we can't blame them kasi sumusunod din sila sa utos. But still, diba, parang nakakahiya na kasi sa part, siguro nila, yung sa lahat ng mga parang nagbitiw na as a police, diba? Nakakahiya na sa part nila na, grabe, parang ginagawa na kami mga baliw dito, ginagawa na kami mga puppet. Diba? Siguro, but salute to them kasi naging totoo sila sa sarili nila. Ayan. Alam nila kung ano totoo kasi parang hindi na nila masikmura yung ano pinapagawa sa kanila ng current administration. Si Remark Siyok, ako, hindi ko kalimutan sa panahon ni Tatay Digong, yung safe ka na makauwi sa gabi. Dahil walang loko-lokong gagalaw sa'yo. Ngayon, ay, Diyos ko, kaliwat ka na ng patayan, nakawan at bugbugan. Esther Repolido nag-heartbeat searching. Oo nga di ba sa KOJC Siege, 16 days yon from August 24 to September 8, 2024. Sabi ni Torre, no, na meron daw silang equipment that can detect heartbeat. Ayan, efficient daw na mag-detect ng heartbeat. Pero kahit saan na siya nagbubutas doon sa headquarters namin sa Davao City. Pero wala silang nakitang Pastor Apollo C. Kibuloy doon. For a fact,
dahil nga naawa si, although wala, di bali sa amin yun na kahit hindi mag-surrender si Pastor, we still will going to defend, no? KOJC, we're still going to defend him, Pastor Apollo Siquibel. Pero nga, kasi nga naawa na siya sa mga KOJC members, 'di ba, na depensa pa rin no matter what para sa kanya. Kaya siya nag-surrender. Hindi siya inaresto, hindi siya naaresto, nag-surrender. Kusang nag-surrender si Pastor Apollo Siquibel. Pero sa media, mainstream media, or even yung si Benhur Abalos, diba? I-mention na kita, bahala ka dyan. Diba? Sinasabi nga na-aresto na daw, inaresto. Pero nag-surrender si Pastor, hindi siya inaresto. Hindi nila alam, ha? Hindi nila alam asan si Pastor at that time. Nag-surrender lang talaga si Pastor. Kasi nga naawa siya ng KOJC members na willing to defend no matter what. Kahit hindi ka na, as for me, di ba, I would, alam niyo naman siguro ng KOJC member dito, SMNI, DZAR, we're willing to defend. Wala kaming pakialam kahit hindi mag-surrender si Pastor. We're going to defend him kasi inosente siya. Meron nga, di ba, mga fools na mga nagde-defend nga sa mga taong wala talagang kwenta, yung mga masama nga talagang ginagawa nila sa bansa. How much more kami magde-defend talaga kami? We're not willing, no, to surrender Pastor na sa mga loko-lokong authorities, 'di ba, dito sa Pilipinas. Kasi nga we know na innocent si Pastor. So that's why yung commitment ni KOJC, todo talaga. Hindi kami, kung pwede lang, kung pwede lang talaga na itago or yung surrender si Pastor, kung pwede lang itago ulit, 'di ba? Gagawin namin yun. Hindi, kusang nag-surrender si Pastor kasi naawa nga siya sa KOJC members. Pero ayun, 'di ba? Nakikita heartbeat. Akala ko efficient yung ano ninyo, yung kagamitan ninyo, pero hindi nyo na-detect. Wala kayo nakitang pastor sa aming compound, 'di ba? So, ayun. Si Samuel Mercado, bastos daw si Tors. Gustong mag-PNP chief. Si Duterte Pinay Loyal 28, ang hindi pa yata alam dyan, madaming nakauwing overstay dito na hindi nakulong at hindi nagbayad ng penalty. Kasi kinausap ni PRD si Xi Jinping para magka-amnesty ang mga Pinoy. Uy, talaga, o, diba? Sabi ni Eminic Channel na nasa Beijing, China kasi siya, marami daw mga OFW nakauwi from China to Philippines na hindi nagbayad ng penalty kahit na overstay sila. Kasi nga kinausap ni PRD si Xi Jinping. Small things like that. Not all of the Filipinos know na may mga ganun pala na ginawa si PRD kahit hindi na mailabas sa mainstream media. May iba na lahat ng ginagawa pinapalabas sa media. Pero tinatawanan lang naman emojis, naghaha-react lang naman yung publiko kasi ano nila, kabalbalan yung mga ginagawa. Anyway, so yun pala, di ba? Personally, hindi yan napabalita talaga sa Philippines, hindi masyado nabalita sa Philippines. Meron pala mga overstay sa China na napauwi sa Pilipinas na hindi pinagbayad ng penalty kasi nga kinausap ni PRD si Xi Jinping. Tapos galit na galit tayo sa China. Ayan. Si Celeste Saito, good afternoon sa'yo. Ayan. Si Nenita Paderon, Madam, hinahanap kasi ni Tore yung heartbeat ko. Di niya talaga makikita kasi andito. Ganun ba, Ninita? Ayan, bakit hindi ka nag-volunteer magpakita? Ayan. Sabi dito, ating texter from, may dulo siya na number na 162, watching from the highlands of El Nido, Palawan. Let's all be calm for this time. Let's employ our higher IQ and lower the adrenaline of EQ. Being aggressive will ignite people to react, to give chance the president to declare martial law that will suspend, cancel the election. Cool and calm down, my dear kababayan. Sabi nga, 'di ba, ni Davao City Mayor Baste Duterte, gusto kasi ng current
administration na magkaroon ng people power para makapag-declare ng martial law. Kasi pag may people power, it means may chaos. Hindi na, pwede ka sasabihin na, ay, hindi, can't be controlled ang mga tao sa Pilipinas. So we have to declare martial law para makontrol natin. We all have the power over them. Kaya kailangan ng mag-declare ng martial law. But, yung pag-declare nila ng martial is not for the good sa Pilipinas. Kasi gusto lang nila mag-stay sa power. Yun naman eh. Ayan, sabi dito, sa ating texter na may dulo na 285 ang number, hindi ko makakalimutan ginawa ni FPRRD. Ginawa niyan doble ang pension ko sa PNP at ako ay isang PNP pensioner. Ako po from Miss Bautista Munoz, Science City, Nueva Ecija. Ayan, pensioner siya na PNP. Dulo niya na number is 679. Tingnan mo, marami kasi tayong mga baka hindi ko na mabasa ito lahat. Good PM po. Yang hindi ko makalimutan na ginawa ni FPRRD para sa Pilipinas. Si Tatay Digong po, matapang pero malambot ang puso. May totoong malasakit talaga sa bayan. Makabayan, makamasa, makapilipino po si Tatay Digong. Salamat po. From Ana ng Davao Oriental. Ayan, texter natin na may dulo na sa 391 sa number niya. Isa sa hindi namin malilimutan na ginawa ni Tatay Digong. Ayan, drug war. Kasi kumonte ang addict at mga drug pusher. Safe ang paligid. Ayan, diba? Thank you so much sa mga nag-text. Ayan, baka may magtatampo talaga dito sa akin kasi sa live. Ayan, sorry naman. Libra 0926. Ayan, birthday mo, September 26. Si Libra. Uy, magkalapit birthday natin Kahit sa Kuwait, almost 10K din ang napawi ni PRRD na overstay or TNT last 2018. Because of FPRRD, nagpadala siya ng 2 airplanes kasama si Muka. Sabi na, tingnan mo, Muka, sinabi ko eh. Kasama si Mocha Olson to assist OFWs. O, diba? May mga sabihin na small things lang yan, pero great impact yan sa mga Pilipino, mga kapartner. Balkadahan Forever FM, Heartbeat Team iba naman yun. Iba naman yung Heartbeat times sa KOJCC. At dahil nga, 'di ba, campaign nga, totoo naman, campaign song siya ni Pastor Apollo C. Kibuloy ngayon kasi nga na-inspired kami doon yun sa Heartbeat nga ng KOJCC. So may Heartbeat kami na kanta para kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa campaign song. Si Nenita Padaron, good afternoon ulit sa iyo. Alice Tamulong, ayan, PRD Save Lives of the OFW. Also, stop tanimbala. Ngayon, ayan, may sample na parang may sasampulan na dapat sana ng tanimbala. Kung hindi lang naging matapang yung biktima na 69 years old na mommy. Si Erlinda 60 Mix Vlog, prayer for the Filipinos and to Tatay Digong. Ayan, Erlinda, uy, wow, good evening madam, watching from New Zealand. Erlinda 60 Mix Vlog. Ayan, gustong-gusto ko yan ba, pumunta sa New Zealand. Celeste, ayan, hello host. Ayan, ayan, diba? Kenneth 29, tama, mga pulis ngayon, tuta, pero naintindihan ko yung nasa lower rank. Kasi nga, they're following orders nga kasi si PRRD na mismo nagsabi. Ayan. Actually, yan rin sinabi sa amin ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi nga, di ba, libo-libo. Ulitin ko, libo-libo ang pumunta sa headquarters namin. We are. Ayun, galit na galit kami sa mga PNP at that time. Pero anong sinabi ni Pastor? Yan nga, yung totoong may malasakit, yung totoong may pagmamahal sa kapwa. Kasi ang sinabi ni Pastor sa amin one thing, we have to forgive them kasi they're following orders. 'Di ba? PRRD, yan din yung sinabi ni PRRD. Pastor Apollo C. Kibuloy, FPRRD. For me, two great leaders na para lang talaga sa ikaunlad ng Pilipinas ang iniisip. 'Di ba? Ang hirap. It's hard to forgive someone, no? If done something harsh or parang painful sa'yo.
Pero anong sinabi ng PRD, Pastor Apollo, si Kibuloy, di ba? I-forgive, no, ang PNP kasi they're just following orders. Pero ang hirap. Well, makakita ko ng mga police at that time sa siege. Ang sarap anuhin eh. Pero yung sinabi ni Pastor sa amin, to love, no? Love the unlovable, kumbaga. And wala, forgive lang. Kasi alam naman ng Diyos kasi yung katotohanan. Truth will set us free. So, yan, sa Bible naman din yan na vengeance is not ours, it's God's. So, parang ang Ama na lang sa langit na lang yung bahala kung ano man ang magiging balik sa kanila, balik sa kanila yung mga naging masama sa'yo. 'Di ba? And dito baka para ma-fair naman, ito sabi Limar Remis, good afternoon. Si Jovi Lopez Losito II, walang utang na loob, Mark. Lahat daw kurakot. Ngayon daw pag namatay ka, hindi mo na yan wala, ginalit rin si Jovi Lopez Losito II. Sige lang, Salazar RA. Sayang ang boto namin sa'yo. Kahit sinong Marcos, di ka na makatikim ng boto sa lahat ng angka namin. Malaki ang utang na loob mo kay Duterte. Wala daw. Okay. Mercy AGL. War on drugs at 10 years passport at marami pang iba. It's so sad. Richard Bacauco, wala kasi sariling batas ang Pilipinas. I mean, currently, kasi parang naging na tayo, no? Sabi nga, VP Sara nga, why are we surrendering a Filipino citizen to foreign powers? Is it ba na hindi, gano'n na ba talaga masunurin, puppet ang Pilipinas sa iba? 'Di ba? Remark si Yok, ako hindi makalimutan sa panahon ni Tata Digong, yung safe ka na makawit. Ayan, okay. Wait lang, ang dami naman. Pwede i-mention ko na lang yung mga pangalan ninyo. Ayan, hala ka. Wait lang, ang dami naman. Wait, i-mention ko na pangalan niyo ha. Although di ko mabasa on air ang inyong mga komento. Ayan, babasahin ko na ang name ninyo. Ayan, Reynaldo Cartel, Esther Polidon, ayan, si Ian Preglo Maldita Mi, Jocelyn Lim, ayan, si Popotsky Mamala. Ayan, good afternoon sa iyo. Salvador Domiquel, His Glory, ayan. Sabi ni His Glory, okay lang na wala na si Duterte. At least bumaba na ang droga. Talaga? Bumaba talaga yung droga. Pero kakaano ko lang kanina na may binugbog na naman. Kasi na under influence of illegal drugs, hinambugbog. Yan naman sinasabi niyo na diba? Ay, naku. Ayan, si Esther, ayan, si Nightmare. Ayan, good afternoon sa'yo. Ayan. Sabi na nga Sabado kasi yung Visayas sa Mindanao. Sige, sino pa ba dito? Ayan, ha? Kung may nakaligtaan ako na pangalan, di ko na mention. Ayan, sorry naman. Pero babasahin lang namin yan kahit hindi on air. Kasi marami talaga yung wala natin sapat na oras din. Si Cancer Leo, chain of events that caused the downfall of Marcos Sr. August 21, 1983, Ninoy Aquino was assassinated. February 7, 1986, Philippines snap election. February 22 to 25, 1986, EDSA Revolution. Uulit daw. Ami Cabrera, ayan, OFW sa Saudi. Davao! Okay, from Saudi Arabia siya. Nenita Padaron. Sana nung time ni Torin naghukay para sa heartbeat. Hoy, harsh ka naman. Ayan, turo nga ni Pastor sa amin. I-forgive na lang sila. Pero sabi niya binaon. Actually, yun, naisip din namin yan before. Hindi na, syempre, grabe naman ginawa kasi nila sa compound namin at that time. Ayan. Si Barkadahan Forever FM, we need pastor sa Senate. Wala na siyang kailangan sabihin, may resibo na siya. Ang support all top 10 Duterte candidates. Ayan, si Jopet Vitor. Ayan, wala na madam, galit na ang taong bayan. Well, hindi din namin kayo parang mabiblame.
wala. Nafe-feel din kasi talaga ng karamihan sa mga tao, yung mga hindi bulag sa katotohanan. Nagagalit talaga sa pangyayari ngayon. Jovit Vitor, good afternoon sa iyo. Luli Versosa, palakas, Mr. President Duterte, mahal ka ng taong bayan. Adlig Atueski Oy Kangi, God bless you, Tatay Digong. We will not leave you, people of the Philippines need a leader like you. Ayan. Michael ayan, Leticia Villar from the Netherlands. Hindi kami uuwi ng dalawa kong anakis nung uso yung laglag bala. Umuwi kami nung si FPRR din na ang ano. Anyway, mga ka-partner, hindi naman siguro kayo magagalit sa akin kung hindi ko mababasa nga yung mga komento ninyo kasi nga tapos ng ating time ngayon. So anyway, thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta, Team Live, Team Replay, Team Bluetooth. Grabe, appreciate namin ang lahat ng suporta ninyo para sa mga programa ng SMNI News at ng DZAir 1026 SMNI Radio. And salamat talaga sa yung totoong ano ninyo, parang kayo din ang totoong nagmamahal sa bayan kasi nga nagre-react kayo ano nangyayari dito sa Pilipinas and you are showing support para kay Pastor Apollo C. Hibuloy din and kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. And with that, grabe, thank you so much sa lahat ng mga suporta ninyo. But still, wala na kami sapat na oras. Ayan, magpapaalam na po. And huwag niyo pong kalimutan, ayan, opinion mo 5 p.m. to 6 p.m. as well as ibang programa ng DZAR nga at saka SMNI. Ano dito, ang tawag nito, meron tuloy nagtawag. So, Mondays nga, makialam, 3 p.m. to 5 p.m. po yan. Mondays to Fridays po yan, mga ka-partner. Sa muli ako po, si ka-partner Val. Maraming salamat po sa pagpaminaw. Ambing kanunay. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinyon Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.